sa lungsod ng Mikado City sa Japan, kung saan naninirahan ng mahigit 280,000 katao. Biglang nabasag ang katahimikan nang lumitaw ang isang mahiwagang portal na kumokonekta sa ibang dimensyon. Tinawag itong gate. Mula rito, lumabas ang mga kakaibang nilalang na kilala bilang Negbors at walang habas na sinalakay ang mga tao sa lungsod. Dahil hindi tinatabla ng karaniwang armas, ang mga neighbors kinaharap ng sangkatauhan ang posibilidad ng ganap na pagkawasak. Ngunit bago tuluyang bumagsak ang Mikado City, dumating ang isang misteryosong grupo upang pigilan ang trahedya. Sila ang tinatawag na Boarders. Itinatag nila ang isang napakalaking base sa gitna ng lungsod upang ipagtanggol ang mga mamamayan laban sa mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Makalipas ang 4 na taon, paminsan-minsan ay sumasalakay pa rin ang mga neighbors. Sa kabila ng patuloy na panganib, nanatili ang ilang tao sa Mikado City dahil naniniwala silang poprotektahan sila ng border. Sa panahong iyon, dumating sa Japan ang isang misteryosong binatilyo na nagngangalang Yuma Kuga. Habang papunta sa paaralan, ay nabangga si Yuma ng isang sasakyan. Nakapagtataka, wala siyang kahit anong galos. Sa pagpasok niya sa eskwelahan, nakita ng isang kaklase ang singsing na suot niya at sinabi na labag ito sa patakaran ng paaralan. Hiniling ng punong guro na ibigay ni Yuma ang singsing, ngunit tumanggi ito. Nang sabihin ng punong guro na maaari siyang ma-expel kung hindi niya susundin ang utos, sumagot si Yuma na mas pipiliin niyang huwag pumasok kaysa isuko ang kanyang singsing. Pinigilan siya ng punong guro na umalis at ipinagtanggol naman siya ng kaklase niyang si Osamu Mikumo na nagsabing maaaring may malalim na dahilan si Yuma kaya ayaw niyang ibigay ang singsing. Dahil dito, napilitan ng punong guro na payagan si Yuma na magpatuloy sa pag-aaral. Sa unang pagkakataon, dito nakilala ni Yuma si Osamu. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pamamalagi sa paaralan. Mayroon silang 3 kaklase na kilala sa pambubuli at napagdiskitahan nila si Yuma. Binato siya ng papel habang nasa klase. Nang tanungin ni Yuma kung bakit nila ito ginawa, sinabi ng isa sa mga bully na iyon daw ay isang tradisyon ng pagbati. Hindi nila alam na kaya ni Yuma malaman kung nagsisinungaling ang isang tao. Kaya't nilukot niya ang papel at pinitik ito pabalik sa bully ng sobrang lakas. Dahilan upang matumba ito mula sa kinauupuan. Kinahapunan nang pauwi na sina Yuma at Osamu na salubong nila ang 3 bully at mga kagrupo nito. Iminungkahi ng mga bully na sumama si Yuma sa kanila at sumang-ayon naman siya. Dinala nila si Yuma at Osamu sa isang ipinagbabawal na lugar kung saan madalas lumabas ang mga portal ng mga neighbors. Habang nagkakagulo sila, biglang lumitaw ang isang gate at isang neighbor. Ang sumulpot, nagkagulo at nagsitakbuhan ang mga bully. Ngunit nahuli ng neighbor ang isa sa kanila. Sa desperasyon, napilitan si Osamu na mag-transform at ipakita ang kanyang totoong pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng border. Inatake niya ang neighbor gamit ang kanyang sandata, ang trigger, at nakatulong itong makawala ang kanilang kaklase. Ngunit hindi sapat ang kanyang lakas upang tuluyang mapabagsak ang kalaban. Nang nasa bingit na ng kapahamakan si Osamu, nag-transform din si Yuma at ginamit ang sariling trigger. Gumamit siya ng isang kakaibang teknik at sa isang malakas na suntok, natapos niya ang laban. Napanganga si Mikumo sa nasaksihan. Nang tanungin ni Mikumo si Yuma kung miyembro rin siya ng border, ipinaliwanag ni Yuma na hindi. Ang kanyang trigger ay isang alaala mula sa kanyang ama. Sinabi pa niyang iniwan ng kanyang ama ang tagubilin na pumunta siya sa Japan kung sakaling siya ay mamatay. Inisip ni Mikumo na maaaring miyembro ng border ang ama ni Yuma. Ngunit itinanggi ni Yuma at ibinunyag ang mas nakakagulat na katotohanan. Siya ay nagmula sa ibang dimensyon at kabilang sa mga tinatawag ng mga taga-Japan na neighbors. Ngayon, nananatiling misteryo kung ano ang tunay na layunin ni Yuma sa pagpunta sa Japan. Kung siya ay isang neighbor, magiging banta kaya siya sa mga tao ng Mikado City